Mamamatay ka na lang dito, sigaw ng anak habang iniiwan ang ina sa bahay ampunan. Makalipas ang ilang taon, bumalik siya para sa mana at nalaman niyang nasa pangalan ng tagapag-alaga ang lahat. Hapon na noon nang si Rosa, nahirap nang maglakad, ay dahan-dahang hinihila ang kanyang mga paa sa sala habang sinusubukang linisin ang sahig gamit ang basahang nakatali sa isang walis. Mabagal ang kanyang kilos, bawat hakbang ay may kasamang kirot sa mukha, pero pilit pa rin siyang kumikilos. Inililibot niya ang paningin sa paligid, sinusubukang panatilihing maayos ang bahay. Kahit na hindi nasing lakas ng dati ang kanyang mga kamay. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, alam niyang dumating na ang anak. Pumasok si Mateo na may dalang attaché case. Inihagis ang mga susi sa counter ng kusina at malakas na napabuntong hininga na parang kagagaling lang sa isang araw na hindi matiis. Tinitigan niya si Rosa ng ilang segundo at tumawid ang mga braso. "Tinatry mo pa ring linisin ang bahay na to? Ilang beses ko nang sinabing tigilan mo na, yan, istorbo ka lang," sabi niya, lantaran ang paghamak sa boses. Tinangka ni Rosa na magsalita, pero pinutol siya ni Mateo habang naglalakad pabalik-balik. Pagod na ako pag-uwi tapos ang aabutan ko ganito. Kalat amoy gamot kabagalan mo. Ayoko na. Kumapit si Rosa sa sandalan ng upuan para manatiling matatag at mahina ang boses nang sumagot, "Gusto ko lang makatulong, anak. Gusto ko lang maging kapaki-pakinabang." Biglang sumabog si Mateo. "Tumulong? Wala ka ng silbi, ma. Sagabal ka na lang. At para malaman mo ayos na lahat, bukas ililipat ka na sa Home for the Aged. Kumpleto na ang papeles." Hindi na siya sumagot. Tinitigan lang niya ito na halos lumuha na ang mga mata sa kadahan-dahang bumalik sa sofa. Parang may bahagi ng sarili niyang alam na darating din ang araw na ito. Pero kahit ganon, ramdam pa rin ang sakit na parang hindi siya handa. Sa buong gabi, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Tahimik lang si Rosa, nakaupo habang nakatitig sa nakapatay na telebisyon, samantalang mag-isang kumain si Mateo sa kwarto. Ngayon, isang mabilis na paalala. Para magpatuloy kaming magbahagi ng mga kwentong katulad nito ng libre, hinihiling namin na mag-subscribe ka sa channel at i-like ang video. Magkomento kung nasaan ka. Maraming salamat at itutuloy natin ang kwento. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Mateo. Naglagay ng ilang pirasong damit sa likod ng sasakyan at tinawag si Rosa. Dahan-dahan siyang nagbihis, kumakapit sa mga kasangkapan para hindi matumba. Sa biyahe papuntang asilo, sinubukan ni Rosa na makipag-usap, nagtanong tungkol sa lugar, sinabi na kaya pa niyang magbago, na baka pwedeng kumuha na lang ng katulong. Pero hindi siya sinagot ni Mateo. Nakatitig ito sa kalsada, mariin ang bibig. Pagdating nila, huminto siya sa harap ng gate at ang tanging sinabi, "Bumaba ka." Tumingin si Rosa sa kanya, nagulat at sumagot, "Dito? Hindi mo ba ako sasamahan papasok?" Doon na niya nilakasan ang boses, "Bumaba ka na. Dito ka mamamatay, yan ang mangyayari. Huwag mo na akong pilitin, wala ka ng lugar sa buhay ko." Tinangkang tumutol ni Rosa, pero binuksan niya ang pinto sa gilid ni Rosa at marahang itinulak ang balikat nito. "Sige na, ayos na lahat. Ginawa ko na ang dapat kong gawin, ikaw na ang bahala." Isang empleyada ng asilo na kanina pa nakamasid sa reception, ang agad lumapit para tumulong. Lumabas si Rosa na hirap, hawak ang kanyang tungkod, nakatungo ang mga mata. Bumalik si Mateo sa sasakyan, binagsak ang pinto at umalis ng hindi lumilingon. Ang tunog ng makina ay ilang segundo pang umalingaw-ngaw bago lamunin ng katahimikan. Ilang oras ang lumipas, sa isang simpleng kwarto sa loob ng asilo, nakaupo si Rosa sa gilid ng kama. Malinis ang kwarto, pero walang personalidad. May mga bakas ng lumang frame sa pader at malamig na hangin ang pumapasok sa bintana. Biglang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang dalaga. Nakauniporme ito ng asilo, may dalang maliit na tray at may banayad ng ngiti. "Ako si Mayumi, gusto ko lang pong malaman kung ayos lang kayo," aniya habang marahang lumalapit. Itinaas ni Rosa ang tingin. May kung anong kakaibang katahimikan sa presensya ng dalaga. Humila ng upuan si Mayumi at naupo sa tabi niya. Medyo natagalan si Rosa pero nagsimula na ring magsalita. Ikinuwento niya kung paano siya naiwan doon na hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan kung bakit naging ganon kalupit ang anak niya.
Sinabi niyang baka may pagkukulang siya noon, pero sinikap niyang maging mabuting ina. Pinalayas niya ako sa sarili kong bahay. At pumayag ako, kasi mahal ko siya. Mahal ko pa rin. Tahimik lang si Mayumi habang nakikinig. Hinawakan lang niya ang kamay ni Rosa at marahang pinisil. Napabuntong hininga ang matanda. Sabay sabing pakiramdam niya ay lubos na siyang nag-iisa ngayon. Saka siya sinagot ni Mayumi, matatag pero malambing ang tinig. Hindi po kayo nag-iisa, nandito po ako. At aalagaan ko po kayo na parang sarili kong ina. Hindi agad nakasagot si Rosa. Tiningnan lang niya ang dalaga, namumuo ang luha at tumango. Parang sa sandaling iyon, may bagong ugnayang nabuo sa gitna ng pag-abandona. Isang ugnayang hindi niya inasahan, pero posibleng magbago ng lahat. Mabagal ang takbo ng oras para kay Rosa sa loob ng asilo. Sa unang mga araw, ang katahimikan sa mga pasilyo at ang rutang malayo sa nakasanayan ay nagdulot ng matinding lungkot. Miss niya ang lahat ng bagay sa dating buhay, kahit na pati mga bagay na dati ay nagpapasakit sa kanya. Pero sa kabila ng sakit, pilit siyang umaangkop. Sakto ang pagkain sa oras, pati ang mga gamot at maayos ang pakikitungo ng mga tauhan. Pero may kulang pa rin, isang bagay na hindi niya kailanman natagpuan sa lugar na iyon. Isang taong titingin sa kanya bilang higit pa sa isang pasyente. Hanggang sa naging madalas ang pagdalaw ni Mayumi, lagi siyang pumapasok na may munting pasalubong. Minsan ay isang bulaklak mula sa hardin sa likod, minsan isang makintab na mansanas o kaya'y lumang recipe book na pudpod ang takip. Bawat bisita ay tila pahinga. Hindi madaldal si Mayumi, hindi rin pilit makipagkwentuhan. Umuupo lang, nakikinig, nag-aalok ng tulong at sinisiguradong ayos lang si Rosa. Hindi nagtagal, ang dating malamig na kwarto ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Napapangiti na si Rosa tuwing makikita niya ang anino ni Mayumi sa pinto. Nasabi pa niya minsan sa mga nurse na kung nagkaroon man siya ng anak na babae, sana naging katulad ni Mayumi. Isang araw habang maingat siyang suklayan ni Mayumi, mahina niyang sinabi, "Parang anak kita na ipinadala ng buhay, huli nga lang dumating pero tamang-tama ang oras." Ngumiti si Mayumi, pilit itinatago ang emosyon at mahina lang na sumagot, "Salamat." Samantala sa kabilang dako ng lungsod namumuhay si Mateo ng isang buhay na lubos na magkaiba. Abala ang kanyang araw-araw sa mga sosyal na okasyon, bigla ang biyahe. Hapunan sa mamahaling mga restauran at mga litrato sa social media na may kasamang mga nakaka-inspire na mensahe tungkol sa pagsasaya sa buhay. Para bang nakalimutan na niyang buhay pa ang kanyang ina. Hindi siya sumasagot sa mga mensahe ng bahay ampunan, hindi tumatawag, walang pinapadalang kahit ano. Sa mga kasiyahan, biro pa niya na sa wakas ay may katahimikan na raw sa bahay. Kapag tinatanong siya ng kaibigan tungkol sa kanyang ina, ang sagot lang niya ay maayos ang pag-aalaga sa kanya at agad na pinapalitan ang usapan. Habang si Rosa ay araw-araw na nakatingala sa parehong kisame, nararamdaman ang parehong sakit at ang kawalan ng taong pinakaminamahal niya. Si Mateo na may patuloy na tumatawa, sumasayaw at nagpaplano ng susunod na biyahe. Lumipas ang 2 linggo. Nagsimula ng ubuhin si Rosa ng madalas, nawala ang gana sa pagkain at nararamdaman niyang lalong humihina ang kanyang katawan. Pinayuhan siyang manatili sa kama. Sa kabila nito, patuloy pa rin si Mayumi sa pagbisita araw-araw. Dinadala niya ang pagkain, inaayos ang mga unan at binabasahan siya ng ilang pahina ng malakas. Pilit na itinatago ni Rosa ang paghina niya. Ngunit napapansin ni Mayumi sa maliliit na kilos, sa pagod na tingin, sa tinig na paos at palamya araw-araw. Isang hapon humiling si Rosa ng papel at panulat. Gusto niyang sumulat ng liham. Iginalang ni Mayumi ang sandaling iyon at lumabas ng kwarto para bigyan siya ng pribadong oras. Pagkalipas ng kaunti, iniabot ni Rosa ang nakasaradong sobre at hiniling na ipadala ito sa address na kabisado pa rin niya hanggang ngayon. Para iyon kay Mateo. Aniya, hindi ito para manghingi ng kahit ano, kundi isang hiling lang na siya'y bisitahin. Sumulat siya ng mahinahon, walang galit. Miss na kita, sabi niya sa isang bahagi. Kung gusto mo akong makita, nandito lang ako. Yan lang, masaya na ako.
Ipinadala ni Mayumi ang liham kinabukasan, umaasang baka may magbago. Lumipas ang mga araw at walang nangyari. Walang tawag, walang sagot ni Anino ng pagbabasa ng sulat. Hindi na muling binanggit ni Rosa ang tungkol dito. Ngunit mas madalas na siyang nakatitig sa pinto ng kwarto, tila inaasahang babukas ito sa kahit anong oras. Makalipas ang 1 linggo, may dumating na delivery sa bahay ampunan. Isang palumpon ng bulaklak, nakabalot sa mumurahing papel na lukot-lukot na. Tuyo na ang mga talulot, ang iba'y durog na. Para bang ilang araw na itong nakalimutan bago ipinadala. Iniabot ito ng staff kay Rosa na may halong hiya sa mukha. Binuksan niya ang kalakip na maliit na sulat. Pangkalahatan lang ang laman. Pagaling ka, Mateo. Huminga ng malalim si Rosa, tinitigan ang tuyong bulaklak at pumikit ng ilang segundo. Naghihintay ng reaksyon si Mayumi na nasa loob ng kwarto. Ang tanging sinabi ni Rosa ay naalala pa rin niya kahit huli na. Tapos ay tumalikod siya patungo sa bintana, puno ng luha ang mga mata. Gabi na habang natutulog si Rosa ng tahimik, nakaupo si Mayumi sa labas ng kwarto, nakayuko at nakapatong ang mga kamay sa kandungan. Ramdam niyang malapit na ang wakas. Kita na ang mabilis na paghina ni Rosa, ngunit ang pinakamasakit ay ang pag-alam na ang babaeng itinuring niyang ina ay lilisan na nang wala ang sariling anak sa tabi niya. Tahimik na umiyak si Mayumi, walang ingay, nakatitig sa walang laman na pasilyo. Alam niyang ang tanging magagawa na lang niya ay samahan ito hanggang sa huling sandali at hindi niya balak umalis doon. Ilang araw matapos dumating ang tuyong bulaklak, lalong lumala ang kalagayan ni Rosa. Tumaas ang lagnat, naging mas madalas ang pag-ubo, at ang katawan niyang dati ng mahina ay tuluyang bumigay sa pagod. Tinawag ang mga doktor sa bahay ampunan. Sinuri siya, inayos ang mga gamot, ngunit agad nilang naunawaan na wala nang magagawa pa. Hanggang sa sukdulan na si Rosa, at malinaw na ang katawan ay handa nang bumitaw. Hindi iniwan ni Mayumi ang kanyang tabi. Mahigpit niyang hinahawakan ang kamay nito, pinupunasan ang pawis sa noo, at sa ilang sandali tahimik lang na naroon upang hindi maramdamang nag-iisa. Sa isa sa mga gabing iyon, habang humihina ang hininga ni Rosa, pinisil niya ang kamay ng dalaga at sa luhaang mata ay ibinulong, "Handa na ako, pangako mo lang na aalalahanin mo ako ng may pagmamahal." Yumuko si Mayumi at mahina, ngunit buo ang sagot, "Araw-araw po kayong nasa puso ko habang buhay." Kinabukasan ng madaling araw pumanaw si Rosa. Payapa siyang umalis, walang sakit, sa katahimikan ng kwarto at habang hawak pa rin ni Mayumi ang kanyang kamay. Maingat na inayos ng dalaga ang katawan ni Rosa sa kama. Tinakpan ito hanggang leeg, pinatay ang ilaw at muling naupo sa tabi. Walang sinabi ngunit matagal siyang nanatili roon, nakatitig kay Rosa habang dahan-dahang tumutulo ang mga luha. Kahit alam na niyang darating ang sandaling iyon, hindi pa rin naging magaan ang sakit. Si Rosa ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Isang inang dumating ng hindi inaasahan at ngayoy nag-iwan ng malaking puwang sa puso. Kinabukasan ng umaga, bumukas ang gate ng bahay ampunan at huminto ang isang itim na kotse sa tapat ng resepsyon. Bumaba si Mateo na nakasuot ng itim na Amerikana at may suot na salaming itim. Matatag ang lakad, mabigat ang mukha. Pagpasok niya, agad niyang hiniling na makausap ang direktor. Pagdating nito may mahinahong ekspresyon ng paggalang, ngunit hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. "Gusto kong malaman kung ano ang kailangang gawin sa mga ari-arian ng nanay ko. Nasaan ang abogado ng testamento?" Halatang hindi komportable ang direktor sa tono niya, ngunit kalmado itong sumagot na naabisuhan na ang abogado at magaganap ang pagbasa ng testamento sa hapon ding iyon. Sa opisina ng abogado makalipas ang ilang oras, nakaupo si Mateo na nakataas ang mga braso, hindi mapakali at iginiit na bilisan ang proseso. "Bilisan natin, marami pa akong lakad," sabi niya, nang walang pakundangan, halatang ang iniisip lang ay kung ano ang makukuha niya. Binuksan ng abogado ang folder, inayos ang salamin at nagsimulang bumasa. Kalma ang boses, malinaw at dahan-dahan, ngunit bawat salita ay tila suntok sa dibdib. "Ako na nasa tamang pag-iisip ay idinideklara na iiwan ko ang lahat ng aking ari-arian kay Mayumi, voluntaryong tagapag-alaga sa bahay ampunan na ito.
na naging kasama ko ng may pagmamahal, respeto at dedikasyon hanggang sa huling araw ng aking buhay. Sa kanya ko ipinagkakatiwala ang aking bahay, mga gamit at lahat ng maiiwan ko. Biglang tumayo si Mateo, natumba ang upuan. Kalokohan to! Niloko siya ng babaeng yan, sinamantala niya ang isang matandang may sakit. Hindi ito legal, tahimik lang ang abogado. Nasa tamang pag-iisip si Rosa, Ginoong Mateo. Mayroon kaming mga dokumento, saksi at medikal na record na nagpapatunay na siya mismo ang nagdesisyong ito. Maayos ang proseso, lahat ay legal. Nagsimulang maglakad-lakad si Mateo paikot, galit na galit at gesturing. Hindi siya pwedeng makuha ang bahay. Bahay ko rin yon, isa itong panloloko, makikita nyo. Sagot lang ng abogado na kung gusto niyang questionin ito sa korte, karapatan niya iyon, pero ayon sa batas, nasa mga kamay na ni Mayumi ang mana. Wala nang ibang magawa si Mateo kundi umalis sa opisina, binagsak ang pinto at iniwan ng lahat sa katahimikan. Sa parehong gabi, bumalik siya sa dating bahay ng kanyang ina at hinanap ang lahat. Inihagis niya ang mga kahon sa sahig, binuksan ang mga drawer, sinuyod ang mga lumang papel, umaasang makakahanap ng kahit ano para maisalba pa ang sitwasyon. Doon niya nakita ang isang maliit na asul na agenda na nakatago sa pinakailalim ng drawer. Sa loob, may mga simpleng tala, petsa ng check-up, listahan ng bibilhin, pero nandun din ang pangalan ng asilo, paulit-ulit na sinulat, kasama ang mga oras ng pagbisita at ilang personal na obserbasyon. Sa isang pahina nabasa niya, Mayumi ang nagdala ng prutas ngayon. Nakikinig siya sa akin, parang anak siya, pagpalain siya ng Diyos. Mariing isinara ni Mateo ang agenda at inihagis ito sa mesa. Klaro na sa kanya ngayon ang pangalan ng dalaga. Mayumi? Siya pala, bulong niya. Nakatitig sa dingding, malalim siyang huminga at tumayo. Kung akala niya makukuha niya ang lahat ng ganun lang kadali, nagkakamali siya. Kinuha niya ang cellphone at nagsimulang maghanap ng impormasyon. Alam niyang ang tanging koneksyon ng ina sa mga huling buwan ay ang mga taong nandoon sa asilo at doon niya planong tapusin ito sa paraang gusto niya. Kinabukasan, tahimik ang umaga sa asilo gaya ng nakasanayan. Sinisinaga ng araw ang hardin kung saan tahimik na nagkakape ang ilang matatanda at si Mayumi tulad ng dati, abalang-abala sa mga gawain, nagdadala ng kumot, nagsasalin ng juice, at nakikinig sa mga kwento. Tinulungan niya ang isang matandang lalaki na ayusin ang upuan malapit sa bakod ng mga bulaklak nang biglang lapitan siya ng isa sa mga empleyada, bulong sa tainga. May isang lalaking naghahanap sa kanya sa reception. Pinunasan ni Mayumi ang kamay sa apron at nagtungo sa pasukan ng gusali na may matatag na lakad, walang kaalam-alam sa kung anong naghihintay. Pagdating niya roon, nakita niyang nakasandal sa counter si Mateo. Nakatawid ang mga braso at may mapanuyang ekspresyon sa mukha. Ikaw pala, ani Mateo habang taas kilay, ang dalagang nakakuha ng lahat mula sa nanay ko. Kumusta naman? Kontento ka na? Tiningnan siya ni Mayumi ng diretso, kalmado. Ako si Mayumi, at kung gusto niyong makipag-usap, gawin niyo yun ng may respeto. Napatawa si Mateo ng tuyot. Respetuhin ka? Ni hindi ka pa pwedeng pumirma ng kontrata tapos minana mo ang buong bahay? Huwag kang magpakasanta. Gusto kong ilipat mo sa pangalan ko lahat. Ngayon, naiintindihan mo? Ngayon din. Malalim ang hinga ni Mayumi. Ipinamana sa akin ni Rosa ang lahat ng kusang loob. Malinaw ang isip niya. Alam niya ang ginagawa niya. At hindi ko ililipat kahit ano. Lumapit ng isang hakbang si Mateo at itinuro ang daliri sa mukha niya. Sinamantala mo ang isang matandang mahina. Niloko mo siya habang mag-isa. Wala kang karapatang makuha ang kahit anong bahagi niyan. Nanatiling matatag si Mayumi. Ikinuwento niya lahat tungkol sa iyo. Lahat. Pati ang araw na nagmakaawa siya na huwag mo siyang iwan dito at sinabi mong mamamatay siyang mag-isa sa lugar na to. Sinabi mo, yan habang nakatingin ka sa mga mata niya. At ikaw ngayon ang maglalakas loob magsalita ng tungkol sa karapatan at hustisya. Napalunok si Mateo pero pilit pa ring pinapanatili ang composure. Hindi to matatapos ng ganito. Aakuin ko ang mga karapatan ko, paiimbestigahan ko ang testamento, patutunayan kong minanipula mo lahat. Pagsisisihan mong ginulo mo ang pamilya ko. At bago pa siya masagot, tumalikod si Mateo at umalis sa asilo na matigas ang hakbang. Sa mga sumunod na araw,
Tinutuon ni Mateo ang kanyang sinabi. Kumuha siya ng mamahaling abogado, nagsampa ng kaso para mapawalang bisa ang testamento at humiling ng imbestigasyon sa kondisyon ng pag-iisip ni Rosa sa huling mga buwan nito. Sumagot ang mga abogado ni Mayumi gamit ang mga dokumento, medical records at testimonya na nagpapatunay sa katinuan ni Rosa at sa tunay na ugnayang nabuo sa pagitan nila ni Mayumi. Umusad ang proseso ng hustisya pero hindi doon tumigil si Mateo. Nagsimula siyang magbantay sa bahay na dati kay Rosa at ngayon ay legal na pag-aari na ni Mayumi. Dahan-dahan siyang dumadaan sa harapan ng bahay sakay ng kotse, nagpo-post ng mga patama sa social media at minsan pa nga'y tumatawag sa asilo para tanungin kung nasaan si Mayumi. Unti-unti, bumigat ang presyon sa isip. Si Mayumi, kahit pilit na nanatiling matatag ay nagsimulang mangamba. Natakot siyang umuwi mag-isa at matapos makipag-usap sa kanyang mga abogado, nagpasya siyang pansamantalang lumayo sa lugar hanggang matapos ang kaso. Ngunit bago pa man niya tuluyang mailikas ang mga gamit at maisara ang bahay ng maayos, kumilos si Mateo sa bugso ng damdamin. Nilabag niya ang utos ng korte na nagbabawal sa anumang paglapit at pilit na pumasok sa bahay. Pinuwersa ang gate, pinasag ang isang bintana sa likod, at sumigaw habang pumapasok na siya raw ang tunay na may-ari ng bahay at walang sino man ang makakaagaw nito sa kanya. Narinig ng mga kapitbahay ang gulo at agad tumawag ng pulis. Kinabukasan ng umaga, 2 pulis ang kumatok sa pinto ng apartment ni Mateo, dala ang warrant of arrest. Tinangkapan niyang makiusap pero malinaw ang mga pulis. Sapat ang ebidensya ng paglabag sa utos ng hukuman, pati na ang mga ulat ng verbal abuse at harassment. Inaresto si Mateo habang nasa hallway pa lang ng gusali. Ilang kapitbahay ang nanood, gulat sa pangyayari. Ang iba na may tahimik na nagsara ng pinto. Sa korte, makalipas ang ilang araw, umani ng pansin ang kaso. Dumalo si Mayumi, kasama ang kanyang abogado, seryoso ang mukha. Si Mateo kahit may kasama ng mga autoridad, ay nanatili ang aroganteng tono. Malinaw na binasa ng hukom ang ulat ng emotional abuse, ang kasaysayan ng pag-abandona sa ina, at ang tala ng iligal na pagpasok. Sa huli tumingin ang hukom kay Mateo at mahigpit na sinabi, ang pagharap mo sa hukuman na ito ay hindi lang dahil nilabag mo ang isang kautusan ng korte at tinakot ang isang dalagang wala namang ginawa kundi alagaan ang iyong ina ng may dignidad. Nandito ka rin bilang simbolo ng kawalan ng dangal, sapagkat ang lalaking iniiwan ng sariling ina, itinuturing siyang pabigat at tinalikuran siya sa oras ng pangangailangan at saka lang babalik dahil sa interes, ay walang kahit katiting na dangal. Kinilala ng korte ang bisa ng testamento, pinagtibay na ang mana ay legal na kay Ging Mayumi, at higit pa roon, ikaw ay hinahatulan sa paglabag sa kautusan ng hukuman at sa pananakit at pananakot. Yumuko si Mateo, hindi makasagot. Sa unang pagkakataon tila nawalan siya ng salita. Tinapos ng hukom ang sesyon at lumapit ang mga pulis. Inilabas si Mateo ng korte na nakaposas at sa pagkakataong ito, hindi na siya pumalag. Nagbago na ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kayabangan na daladala niya mula pa noong simula ay napalitan na ng kawalan. Ang lalaking akala'y may karapatang angkinin ang lahat, na binaliwala ang sakit ng sariling ina at minaliit ang tunay na pagmamahal sa pagitan nito at ni Mayumi, ay sa wakas kinaharap na ang mga bunga ng sarili niyang mga pagkukulang. Tahimik na lumabas si Mayumi ng korte, walang selebrasyon. May taglay siyang malumanay na lungkot sa mukha, hindi dahil sa naging desisyon ng hukuman, kundi sa kasiguraduhang pwede sanang naiwasan ang lahat kung ginawa lamang ni Mateo ang kahit kaunting bahagi habang may oras pa. Natapos na ang pagbagsak ng isang tagapagmanang, kailan may hindi karapat-dapat sa pamana. At kahit masakit, marahil ay dito niya sa wakas matutunan kung ano ang tunay na kahulugan ng respeto. Lumipas ang ilang linggo mula noong pagdinig. Isinara na ang kaso, naayos ang lahat ng dokumento, at ang bahay kung saan nanirahan si Rosa ng maraming taon ay opisyal ng naging pag-aari ni Mayumi. Sabado ng hapon nang maisipan niyang bumalik sa lugar na iyon. Umiingit pa rin ang gate kapag tinutulak, at ang beranda ay may parehong katahimikan at kapayapaang taglay nito noon.
Bitbit ang susi, dahan-dahan niyang binuksan ang pangunahing pinto at pumasok ng marahan. May banayad na amoy ng lumang kahoy sa hangin, halong alaala ng isang bagay na hindi na nararamdaman, pero kailanmay hindi malilimutan. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo, pinapadaanan ng mga daliri ang magaspang na dingding, tila nais damhin ang lahat ng iniwang alaala ni Rosa sa lugar na iyon. Pagdating niya sa kusina, sandali siyang huminto. Nandoon pa rin ang madilim na mesang kahoy, may mga bakas ng mainit na kaldero at maliliit na gasgas ng panahon, buo pa rin. Sa ibabaw ng kalan, naroon pa ang ilang kasirola na agad niyang nakilala, mga paborito ni Rosa. Isa sa mga ito, ang mabigat na kalderong bakal, ay may bahagyang yupi sa gilid, pero palaging sinasabi ni Rosa na iyon ang kasirolang gumagawa ng pinakamasarap at pinakamalambot na matamis. Bawat yupi may kwento, lagi niyang sinasabi. Binuksan ni Mayumi ang mga cabinet, nakita ang mga malinis na pinilop na tuwalya, ang estante ng mga garapon ng rekado na halos wala ng laman, at ang lumang lata ng biskwit na ngayon ay puro katahimikan na lang ang laman. Umupo siya sa pinakamalapit na upuan at tumingin sa paligid. Walang lungkot sa kanyang mga mata. May pananabik, ngunit isa iyong magaan na pananabik, puno ng magagandang alaala. Tumayo siya, kinuha ang apron na nakasabit sa likod ng pinto, at sinimulang ihanda ang mga sangkap para sa paboritong matamis ni Rosa, saging na may caramel, cinnamon at cloves. Ito ang reseta na laging dinadala ni Rosa tuwing Biyernes sa asilo. Ibinabahagi sa mga matatanda sa maliliit na lalagyan na may makukulay na takip. Nakatali ang buhok, sinindihan ni Mayumi ang kalan, binuksan ang radyo sa mahina at instrumental na tugtugin, at sinimulang hiwain ang mga saging ng maingat. Ang tunog ng kutsilyo sa kahoy na tabla at ang amoy ng cinnamon na unti-unting kumalat sa buong bahay ay nagbigay ng mainit at maaliwalas na damdamin. Sumisilip ang sinag ng araw sa bintana ng kusina, tinatamaan ang mga larawan sa dingding. Isa sa mga ito ay lumang litrato ni Rosa na may hawak na cake, marahil mula sa isang kaarawan. Medyo tabingi ang frame, pero hindi na ito inayos ni Mayumi. Ganon kasi ito naiwan ni Rosa, at ganon niya gustong manatili ito, bilang paalala ng kanyang presensya. Habang hinahalo ang timpla sa kaserolang bakal, napangiti si Mayumi nang maalala ang mga sandaling inirereklamo ni Rosa, ang mga kabataan na hindi na marunong gumawa ng totoong matamis. Ngayon puro galing na lang sa kahon niya, pero ang sikreto ay nasa oras, ang masarap, pinaghihintay. Inayos ni Mayumi ang tamang tamis ng timpla, pinatay ang kalan, at sinimulang ilagay ang mainit na sirup sa maliliit na lalagyan. Isa-isa niya itong tinakpan ng maingat at inilagay sa isang malaking basket na gawa sa ratan. Nang matapos, muling umupo si Mayumi sa mesa at tumingin sa paligid. Ngayon ay tahimik. Sa bahay na iyon, wala nang boses, pero may presensya. Nandoon pa rin si Rosa sa lahat ng bagay. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ibang-iba ang realidad. Sa loob ng masikip at mainit na selda, nakaupo si Mateo sa gilid ng sementong kama. Nakakrus ang mga braso at malayo ang tingin. Halos wala siyang kinakausap sa buong araw, pilit na iniiwasang tumingin sa mata ng iba. Isang preso, mas matanda at sanay na sa buhay sa kulungan, ang kumausap sa kanya isang gabi. Ikinuwento nitong narinig niya ang istorya tungkol sa pamana at sa babaeng nagmana ng lahat sa halip ng anak. Napatawa pa ito at sinabing, ang Mateo na yon siguro ni sarili niyang anino ay ikinahihiya na. Ilang minuto'y tahimik lang si Mateo habang nakikinig. Pero nang marinig ang pangalan niya sa ganung paraan, bigla siyang sumabog. Ninakaw ng babaeng yon ang para sa akin, wala kang alam, sigaw niya habang tumayo. Pero ang lalaki umiling lang at muling nahiga, walang sumagot, walang kumampi, at muling naupo si Mateo, nakatitig sa sahig, mabigat ang mukha. Sa unang pagkakataon naramdaman niya ang pagiging wala. Mag-isa, walang kakampi, walang nagmamalasakit, gaya ng ginawa niya noon sa sariling ina. Kinabukasan, araw ng linggo, dumating si Mayumi sa asilo matapos ang almusal. Bitbit niya ang parehong ratan na basket. Ngayon ay puno ng mga lalagyan ng matamis na saging na laging gustong ipamahagi ni Rosa. Pagpasok niya,
sinalubong siya ng mga ngiti. Kilala na siya ng mga matatanda at nang makita nilang inilalabas na ang mga poteng may makukulay na takip, ilan sa kanila ay napaluha. Yung matamis ni Rosa, sabi ng isang matandang babae, nanginginig ang boses. Ngumiti si Mayumi at mahinahong sumagot. Oo, at gamit ang kawali niya tulad ng itinuro niya sa akin. Lumibot siya sa mga pasilyo, iniisa-isang ibinibigay ang matamis, tinatanong kung gusto pa nila ng dagdag o kung sapat na ang tamis. Bawat kilos niya ay puno ng alaala ni Rosa. Hindi iyon isang pabor, isa iyong pag-alala. Pagkatapos ng pamimigay, umupo si Mayumi kasama ang ilan sa mga matatanda sa labas, kung saan mainit ang araw. Pakiramdam ko andito pa rin siya, sabi ni Mayumi habang nakatingin sa hardin. Sa bawat amoy, sa bawat lasa, sa bawat alaala. At habang inaalala natin siya ng may pagmamahal, hindi siya kailanman tuluyang mawawala. Tahimik na sumang-ayon ang lahat. Ang ilan ay bahagyang tumango, ang iba na may palihim na pinunasan ang mga mata. Ang naiwan kay Rosa sa mundong ito ay higit pa sa mga material na bagay. Isa itong pamana ng pagmamahal, respeto at pag-aalaga. At walang sinuman, gaano man kayabang o makasarili, ang makakakuha nito mula sa tunay na karapat-dapat. Tumingala si Mayumi sa langit at ipinikit sandali ang mga mata. Wala nang sakit, tanging pakiramdam na natupad ang isang misyon. Ang dalagang minsang humawak sa kamay ng isang matandang iniwan ay ngayoy tagapagdala ng kwentong iyon na ngayoy naging alaala na kailanman ay hindi mabubura. At sa linggong iyon, habang dahan-dahang tinikman ng mga kasamahan ni Rosa ang matamis na handa, ang bahay na minsang naging tagpo ng pag-abandona ay naging simbolo ng pag-ibig na naibahagi. Salamat sa pag-abot mo hanggang dito. Sa mundong puno ng sakit na madalas dumaraan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaking tulong ito para patuloy naming maibahagi ang mga totoong istoryang karapat-dapat marinig. Ikomento mo kung saan ka nanonood at kung maaari, paki-share. Maaaring simple lang ito, pero ang pagbabahagi ng kwentong puno ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa